Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso, Ama, salamat po.
sa paglilingkod, naging kasantapan o makakay ng mga taong nanganiniga. Kaya halina't tumayo, isabog aral ni Kristo. Liwanag at iniharap, ihasik sa lahat, dilim puksay ng ganap. Punta ang ating hangganapin, ang misyong bigay ng Diyos sa atin. Huwag nating bayang malaisin sa pagpuksay siya't naman-amain na. Kaya halina't tumayo, isabog aral ni Kristo. Liwanag at iharap, ihasik sa lahat, dilim puksay ng ganap. Alasang nating katotohanan, para ng harap tayong saktan. Espiritu ng Diyos, siya nating patnubay, pag-ibig na ang naging gagabay. Kaya halina't tumayo, isabog aral ni Kristo. Liwanag at iharap, ihasik sa lahat, dilim puksay ng ganap. Kaya halina't tumayo, isabog aral ni Kristo. Liwanag at iharap, ihasik sa lahat, dilim puksay ng ganap.
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sending you positive vibes and a big dose of happiness. Let us start our day right. Let us all have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito ay mababasa po natin muli sa Love Notes sa Psalms chapter 118 verse 3. Pakinggan po ninyo. His love endures forever. Psalms chapter 118 verse 3. God has cut the covenant of agape with us, His elect. He promised to love us with an everlasting love. You and I have experienced His mercy and grace. It is His agape that we adore Him and fear that we might lose this great calling and opportunity to serve Him. Let us love the Lord with all our soul, heart, mind, and strength. Stay in His love and be comforted and secure in whatever situations we are in. Think about how God loves you every day. Smile. Be happy and comforted. Love Him more. Know Him more. Thank Him more and serve Him more because God loves you more and more. Ang Diyos ay nagbigay ng tipan ng agape sa atin na Kanyang mga hinirang. Ipinangako Niya na iibigin tayo ng walang hanggang pagmamahal. Ikaw at ako ay nakaranas ng Kanyang awa at biyaya. Ito ang Kanyang agape, na dahil dito ay may takot tayo na mawala ang dakilang tawag at pagkakataon na mapaglingkuran natin Siya. Mahalin natin ang Panginoon ng buong kaluluwa, buong puso, isipan at ang ating lakas. Manatili tayo sa Kanyang pag-ibig at magpakapanatag na tayo ay ligtas sa anumang sitwasyon na ating kinakaharap. Isipin natin kung paano tayo inibig ng Diyos araw-araw. Ngumiti, maging masaya, at maging panatag. Mahalin Siya ng higit, kilalanin Siya ng higit, pasalamatan Siya ng higit, at paglingkuran Siya ng higit, dahil mahal ka ng Diyos ng higit at higit. I will exalt and praise your name, for in perfect
faithfulness, you have done wonderful things. It's that long time ago. You are my God, you are my God. I give us all that praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things. It's that long time ago. A blessed day to all! Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nais ko lang pong tanungin kayong lahat, saan ba tayo takot? Sa uncertainty o sa certainty? Sa debt or taxes? Pero biro, minsan kasi pinangungunahan tayo ng takot or what might happen sa future. Gusto mo bang malaman paano natin ito ma-overcome? Pakinggan natin ang episode na ito ng Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom pong muli mga minamahal na kapatid at sa aming pong mga tagapakinig. Sumatin po minsan pa ang kapayapaan na bigay ng Panginoon. Have a blessed day po. Good morning po sa inyong lahat. At alam niyo po, ang tatalakayin natin ay tungkol sa death and taxes. Kasi alam niyo po, ito yung naging expression, idiomatic expression ng isa pong politician from the US, matagal na. Kaya ginagamit po yung expression na ito na halimbawa, something will happen as katulad po ng death and taxes will surely happen as death and taxes. Ibig sabihin, may mga bagay po talaga na inevitable. Hindi po natin maiwasan. It will happen as sure as death and taxes. Ibig sabihin lang, lahat ng tao mamamatay,
at nasa kamang mundo, magbabayad ka ng taxes. As sure as death and taxes. Idiomatic expression which means bound to occur or inevitable. So dahil may mga bagay po na hindi natin maiwasan, things na bound to happen talaga, we have to be prepared. Diba? Kaya mahalaga po maging handa tayo sa mga bagay na hindi po natin matatalikdan, hindi po natin maiiwasan. So, material or physical perspective or point of view. Ano halimbawa ng mga bagay na hindi po natin maiiwasan? They will come as death, as sure as death and taxes. Halimbawa, ito po material or physical perspective. Yun po ating pag-usapan muna. Una, being sick. Gaano man po natin gawing ingatan ng ating sarili, sa mundong ito habang tayo nabubuhay, magkakasakit po tayo. Diba? Kadalasan minor illnesses po yan. Halimbawa, flu, diarrhea, fever. Nangyayari po yan. Minsan napabayaan natin ng ating sarili, natuyuan tayo ng paawis sa likod o kaya naambunan, di po ba? Nainitan, biglang nalamigan sa pagbabago ng klima ng panahon. So yung being sick, hindi po natin maiiwasan yon. Ano yung kalawa? Yung pong serious disease naman, serious illnesses. Kasi yun po, mga life-threatening na po yun. Minsan nangyayari po mismo sa atin to, sa ating mga magulang, sa ating mahal sa buhay. Nagkakaroon ng diabetes, di po ba? Nagsasuffer sa cancer, heart ailment, at iba pang mga katulad na talaga namang life-threatening. So, hindi po natin maiwasan to. Sa pamilya, sa mahal natin sa buhay, at mismo sa ating sarili, we have to accept it. Sometimes, yan pong paraan ng Panginoon para bawiin na niya talaga sa atin yung buhay na ipinahiram niya. Kaya wala tayong magagawa. Gaano man natin kamahal ang ating mahal sa buhay, gaano man natin kamahal ang ating sarili, gawing pag-iingat, mangyayari po yaon. Ano yung po pangatlo? Na it will come as surely as death and taxes. Yung getting old. Talagang di po natin maiwasan yung tumanda, di po ba? And we will become weak, maging mahina na po tayo. Katulad ko, alam niyo po, nung aking kabataan, nahilig akong maglaro ng basketball, mga physical activities, gusto ko po yan, tumatakbo, tumatalon. Pero ngayon, gusto man ng isip ko, hindi na po kaya ng aking katawan. Pero wala tayong magagawa, ganyan talaga pagka tumatanda na. We are becoming older and becoming physically weaker. Pero we should not resent it, di po ba, yung pagtanda. Kasi sabi nga, many are denied the privilege. Marami pong tao, hindi na nakuhang tumanda di ba? Namatay na kaagad. Di ba? Mas malungkot yun. At least tayo buhay pa, di po ba? So, para maiwasan lang yung manghina agad yung katawan, magkaroon po tayo ng healthy lifestyle, di ba? Huwag nating abusuin ng ating katawan sa bisyo, sa hindi pagtulog ng matagal, yung puyat, di po ba? Yung pag-inom ng maraming kape, hindi tuloy makatulog, yung ini-ignore po natin yung mga healthy foods. Iwasan po naman natin yon. Kung gusto natin to live longer with our loved ones, di po ba? To live longer para magawa pa natin ang ating ministries, ingatan din po natin itong ating physical body. Kasi kasangkapan po natin to glorify the Lord. Di po ba? So sabi nga sa pagtanda, it is better to make your years count than to count your years. Ulitin ko po it is better to make your years count than to count your years. Ibig sabihin po noon, maging makabuluhan talaga yung mga araw, buwan, taon na binibigay sa atin ng Panginoon kaysa magbilang tayo ng mga taon na wala namang nangyayari. Kaya lagi pong sinasabi, yung improvement, transformation, di po ba? Yung pagbabago sa kabubuti, mahalaga pong yaan ang nangyayari sa atin. Pero alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, ano man pong mangyari, samantay mapadpad ng mundong ito, sabi po sa Deuteronomy 31:8, ito po nakasulat, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. So napakagandang talata po.
Kung gusto nyo, isulat nyo mga tagapakinig, maging batayan po ninyo pagka kayo nalulungkot, pagka po tila fearful kayo sa paglipat sa lugar, fearful kayo sa inyong tinaglay na sakit. Tandaan niyo po ang kababasang talata, the Lord Himself goes before you. So hindi ka pa dumarating sa kalagayang yaan, hindi ka pa dumarating sa dakong yaan, nauna na ang Diyos. Inihanda na niya, siya yung advance party na tinatawag. So yung kapanatagan, nawa mapasa atin lagi. He will be with us. He will never leave us, nor forsake us. Do not be afraid. Huwag po tayong madi-discourage. So yan po ang mahalagang maisapuso po natin. Magawa po natin sa mga bagay na ito na hindi po natin maiwasang mangyari sa buhay natin. Ano pa? Yung to experience grief. Sa mundong ito, hindi po natin maiwasan yan. Loss of someone or loss of something. Diba? May mga mahal tayo sa buhay. Lolo, lola, nanay, tatay, isang anak. Maaari po silang bawiin ng Panginoon. So makaka-experience po tayo ng grief. Di po ba? Loss of someone or something. Nagdudulot po ng kalungkutan. Pero kasama po yun sa buhay. Dapat po nating tanggapin na yun po ay nangyayari sa atin na lahat ng tao, Kristiyano man o hindi, masama man o mabuti, nangyayari po na may nawawalan tayong mahal sa buhay. So, tandaan po natin sa nangyayaring ito, sa due to old age, sickness, and accidents, mahalaga po na more important than length of life is how we spend each day. Kasi minsan talaga kakasakit tayo na ikamamatay, yung ating mga magulang, ating mga anak. Sabi nga, more than length of life is how we spend each day. Higit po sa haba ng buhay, ang mas mahalaga, paano po natin ginugugol ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano pa po ang isang bagay na maaaring mangyari na hindi po natin maiwasan? Yung separation from loved ones and friends. Hindi po ba? Minsan may mga pagkakataon, opportunity sa ibang mga bansa. Halimbawa, isang kabataan, nakatapos sa college. May opportunity sa ibang bansa, halimbawa, Australia, Canada, US at iba pa. Kahit na mahal-mahal mo yung mga magulang mo, dahil gusto mong umunlad, gusto mong ma-experience ang ibang bagay, nagkakaroon po ng separation. Di po ba? May magkakataon naman yung mga magulang ang napupunta sa ibang mga bansa. Dala ng pangangailangan dahil doon mayroon trabaho, doon mayroong pagkakakitaan. So yung separation from loved ones and friends, nangyayari po yan. Pero mahalaga, buti nga ngayon, di ba? High-tech na tayo. Pwede na kayo mag face-to-face. Isa nga lang sa screen. Pagkakausap kayo talaga ng libre. Dati, laki ng bayad pagka long distance. Di po ba? Ngayon libre na dahil sa internet. So, isang bagay din po na dapat pagpasalamat yung pong technology. So, kahit ma-separated tayo sa ating loved ones, magiging masaya pa rin dahil nagkikita, nagkakakumustahan. So, separation minsan, permanent po yan, di ba? Kasi doon na nag-settle down talaga eh. Doon na nagkaasawa, gusto magkaanak, sa ibang mga bansa, wala tayong magagawa. Yung iba naman po, temporary lang. So, yung acceptance, yung pong preparation sa pangyayari, yung pong understanding, mahalaga po. Hindi dahil kukomo lumayo ang ating anak, doon gusto makakita ng kanyang career, hindi na niya tayo mahal. Di po ba? So we have to understand yung pong gusto niya, yung pong opportunity, yung pong pinapangyayari ng Panginoon. Ano pang isang bagay na hindi po natin maiwasan? Yung pong deterioration of this world. Kasi sa pagdami po ng population, di po ba? Sa patuloy na pag-unlad ng mundo, yung tinatawag na industrialization, ang daming planta, nagbubuga ng mga harmful pollution, di po ba? At dami rin mga planta, gumagawa ng kotse, gumagawa ng appliances, kinakailangan po ng mga raw materials, buhat sa mga bundok, buhat sa mga pagmimina, nahin po sa mga experts, nag-deteriorate ng natural resources. So, it will go, it will happen, as sure as death and taxes.
Kasi nga sa overpopulation at pwede rin pong sabihin dahil sa negligence ng mga tao, lalo na po yung maraming politicians. Pag-usapan naman po natin tungkol sa spiritual perspective ng mga bagay na hindi po natin maiwasan. Dito po, kailangan po dito yung pananampalataya. Faith is required. Ano yung number one? Yung battle between good and evil. Kasi noong pa man, sa langit pa nga lang, wala pa yung mundong ito, meron na pong battle between good and evil. Kaya nga nagkaroon ng Satanas, di po ba, ng Diablo. Hanggang ngayon po, nangyayari yan sa mundong ito. Meron tao talaga gagawa ng masama at may mga tao naman, tayo po yun, dapat gumawa ng mabuti. Everywhere po yan, nangyayari sa mga bansa, mangyayari po yan. At even within ourselves, di po ba? Tayo minsan may pagsubok Ano ba gagawin ko? Tama ba o mabuti? Di ba? Parang dalawang aso po yan, naglalaban sa isip at puso natin. Black dog, yung po masama, at white dog, yung po yung mabuti. Sino magwawagi doon? Kung sino po yung papakainin natin? Di po ba? Halimbawa, yung white dog, ibig sabihin, mabuting pasya, mabuting mga gawa. Pakainin lang po natin yon ng salita ng Diyos, di po ba? I-apply lang po natin yung ating mga natututunan. And lagi po mangyayari, magwawagi ang mabuti within ourselves. Kasi minsan, isip natin na lalaburak, di po ba? Ng kasamaan, nahahawa ng immoralidad sa mundong ito. Hindi po dapat na mangyari yon. Lagi po nating panaigin yung good, yung mabuti sa ating pagkatao. Pangalawa, yung darating po yung panahon, we will present ourselves before God. Yun po yung second coming. Yun po yung judgment day. It will happen as death and taxes. Mangyayari po yan. Matatapos po ang mundong ito. Matatapos po yung corruption. And everybody will come before the Lord para po i-present ang kanilang mga sarili. So, mahalaga, maging handa po tayong harapin yung panahong yaon. Maging handa tayo na humarap sa Diyos, na na-transform talaga ang ating buhay, na natularan talaga natin siya. Yung pong ultimate test na we must pass. Di ba? Yung iba, yung mga estudyante, gusto maipasa yung kanilang exams sa school, board and bar exams, binibigay ng gobyerno. Gustong makapasa sa panuntunan na kanilang magiging mga biyanan. Panuntunan ng mga magulang. Pero pangunahin po dapat natin maipasa yung panuntunan ng ating Panginoon. Kasi yun po yung ultimate test na dapat hindi tayo bumagsak. So yung preparation, yung pong paggawa ng mabuti, patuloy po natin gawin. Pangatlo, yung pong millennial kingdom. Ayon po sa ating pananampalataya, ito po, it will surely happen. Kaya po tayo maiinip kung tayo na sabi natin yung injustices nangyayari sa panahon ng millennial kingdom, wala na pong injustices. Yung kapayapaan, di masumpong sa mundong ito. Sa panahon po ng millennial kingdom, yung ganap na kapayapaan, mararanasan na po natin. Yung righteousness, sila nadadaig ng kasamaan. Sa panahon ng millennial kingdom, magwawagi na po ang righteousness. Ngayon, ang pag-ibig ay lumalamig. Sa panahon po ng millennial kingdom, love will prevail. Di po ba? At siyempre po, yung pang-apat, yung pong eternal life. Napakahalaga po na ang tao ay sumampalataya na may eternal life. Kasi alam niyo po, yung mga atheists, yung po mga agnostics, they don't believe in eternal life. Kaya hindi po sila nagpapakabait Hindi po sila nagbabago sa ikabubuti. Pero salamat sa Panginoon, bigyan po niya tayo ng pananampalataya. At hindi po tayo sumasampalataya sa isang hindi mangyayari. Nakasulat po sa Bible yan. At yung pong dahilan kung bakit tayo patuloy na binibigyan ng buhay, lakas, kalusugan ng Panginoon para maging prepared po tayo na tanggapin talaga ang eternal life. We will eternally experience the presence of our Heavenly Father. No more tears, mga kapatid. No more pains. No more sicknesses na kami po umaalipin sa maraming mga tao. So,
yung ating pong pananampalataya, ang ating pong pamumuhay should lead us to eternal life. So mga kapatid, mga tagapakinig, alam nyo, we may be very busy sa pag-aaral, sa ating career, sa trabaho, pero wag po natin kalilimutan, we must always reflect during the night, bago po tayo matulog, how am I as a father, as a mother, as a child, as a person, as a Christian, am I improving? Am I transforming? Kung yes ang sagot, mabuti po, sapagkat we are preparing ourselves for eternal life. Pero halimbawa, nanatili po tayo sa pag-iisip ng masama, sa ating mga kahinaan, mga bisyo, nasasayang po yung pagkakataong bigay sa atin ng Panginoon. Eternal life will surely happen, as sure as death and taxes. So dapat po nating paghandaan. So sana po mga tagapakinig, yung pong ating magawa at mapaghandaan. At para masaya natin magawa ito, magawa nating lahat, lagi po sinasabi, we must always rejoice. Lagi po tayong maging masaya. Ano man ang mangyari, na hindi man natin gusto na nangyayari sa buhay natin. At maging prayerful po tayo. May nangyari hindi tayo gusto, panalangin natin sa Diyos. Bigyan tayo ng wisdom, ng discernment, na malaman ng tama, makapagpasya ng tama. At sa huli po, we must always be thankful. Lagi po tayong maging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay na pinapangyayari ng Panginoon sa mundong ito at sa ating mga buhay. Sa ganyang pangyayari, maging mapayapa tayo palagi. Nawa po itong basbasa at ng Panginoon magmula ngayon at magpakilanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At maraming salamat din po sa lahat ng nag-share ng link ng ating broadcast. Sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Atin pong pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubilin ng panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyo sa patuloy na pagtitiwala at kalakip ng pagtitiwala mo ay ang sinasampalatayanan naming ikaw ang tumutulong sa amin sapagkat ang iyong Espiritu ang gumagabay upang maitaguyod ang programang ito alang-alang sa paglilingkod ng iyong mga kasangkapan sa kapatiran at sa lahat ng aming mga kaibigan. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, sa kapangyarihan mo ay tumatak sa puso at isipan ng lahat ng nakapakinig ng pagtuturong ito ang pangangailangan namin sa iyong mga aral sa araw-araw ng aming pamumuhay. Hindi lamang ito magdulot ng pakinabang sa kanila, kundi magkaroon ito ng hangarin na ito'y ibahagi nila sa kanilang lahat, na ito'y magkaroon ng hangarin na ibahagi sa lahat ng kanilang mahal sa buhay at kaibigan, upang hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng aming napaglingkuran ay pakinabangan ng iyong dakilang tulong dahil sa iyong pagmamahal. Sumasampalataya, higit mo pang pagpapalain ang iyong mga lingkod sa pagtataguyod ng gawaing ito at lalo pa namin mapaunlad sa pangalan mo lamang Diyos Kristo Jesus, Hari ka namin at nag-iisang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.